Ang buong angkan namin nilamon ng sumpa. At ako na lang ang natira para magkwento. Ganito sinimula ni Aling Delia ang kanyang kwento, habang ang boses niya ay nanginginig, tila bang bawat alaalay may kasamang pait at takot. Isang gabing malamig sa bayan ng Janiway, Iloilo, sa lilim ng lumang punong balete, isinumpa raw ang lahi nila hindi dahil sa kasalanan nila, kundi dahil sa kasalanan ng mga ninuno nilang sumuway sa batas ng mga diwata at babaylan. Si Delia ay isang tahimik at simpleng babae. Mula pagkabata, sanay na siyang tuksuhin, anak daw ng baliw, apo ng aswang, palaging nilalayuan. Lumaki siya sa tabing bundok, sa isang kubong yari sa pawid at kahoy, kasama ang kanyang lola na halos di na makalakad. Ang ama niya ay di kilala, ang ina namay nalunod daw sa ilog noong siya'y 5 taong gulang. Walang gustong makipaglaro sa kanya. Kahit sa eskwela, may kung anong aura si Delia na ikinatatakot ng iba. Pero sa lahat ng tumalikod sa kanya, may isa lang na nanatili, si Lito, ang kababata niyang laging handang ipagtanggol siya. Del, hayaan mo na sila. Hindi mo kailangan ng marami. Ako lang, sapat na, biro ni Lito noon, sabay abot ng pinagsaluhang nilagang saging. Pero hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Delia na may kakaiba sa kanya. Minsan, nang galitin siya ng isang kaklase, napansin niyang tila may biglang dumilim sa paligid. Ilang minuto lang, bigla raw nagdugo ang ilong ng batang nambuli. Walang paliwanag, walang sagot. Tumakbo siya pauwi, nanginginig, at doon siya unang kinausap ng kanyang lola tungkol sa dugo na bumabalik. Apo, may lahi tayong hindi mo pa alam. Kaya kita itinago rito sa bundok para di ka matawag ng kadiliman. Hindi agad naniwala si Delia. Paano siya magiging bahagi ng isang lahing kinatatakutan? Pero habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang misteryo. Gabi-gabi, nananaginip siya ng mga taong may mahabang kuko, mapupulang mata, at tinig na parang alulong ng hayop. Minsan paggising niya, may natuyong dugo sa labi niya, kahit wala naman siyang sugat. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa liblib na bahagi ng gubat. May nakita siyang mga alitaptap na parang may sinusundan, kaya napilitan siyang sumunod. Doon niya unang nakita ang lumang altar sa ilalim ng punong balete, may mga palayok, abo, at sinaunang sulat sa baybayin. Nang lapitan niya ito, biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. At mula sa likuran niya may boses na bumulong. Hindi ka nila maililigtas. Anak ka ng gabi. Napaatras siya, tumakbo, at muling isinumpa ang kanyang pinagmulan. Gusto niyang umiwas. Gusto niyang maging normal. Pero paano kung ang dugo mismo niya ang humahatak sa dilim? Isang gabi, nawala si Lito. Wala siyang paalam, walang bakas, ni Anino. Sinisisi ng mga tao si Delia. Baka raw kinain na. Baka raw isinumpa. Pero sa puso niya, alam niyang may mas malalim pang dahilan. Dito pumasok sa kwento ang mga babaylang tubong Iloilo, mga tagapagmana ng sinaunang karunungan, tagapangalaga ng balanse ng kalikasan at espiritu. Si Babaylan Hilda ang unang dumating, kasunod ng 2 pang kababaihang tila may ibang uri ng presensya. Hindi sila ordinaryo, mga mata nilang kayang bumasa ng kasaysayan sa balat, mga palad na kayang makipag-usap sa kaluluwa ng lupa. Hindi ikaw ang salarin, iha, sabi ni Babaylan Hilda. Pero ang dugo mo, bahagi ng isang sumpang kailangang putulin. Napag-alaman nila na ang angkan ni Delia ay mula sa sinaunang tribong Lakan Itim,
mga taong sinumpa ng mga diwata matapos nilang patayin ang isang babaylan noong panahon ng mga Kastila. Sa takot sa kapangyarihan ng mga babae, naghimagsik sila, sinira ang sagradong mga gubat, at kinalaban ang espiritu ng kalikasan. Sa huling hininga ng babaylang pinaslang, isinumpa niya ang lahi ng lakan itim, ang bawat anak sa kanilang angkan ay isisilang na may uhaw sa laman. Ngunit may pagkakataong maligtas kung pipiliing tumalikod sa dilim bago ang 18 kaarawan. At si Delia, 17 na siya. May natitirang 1 buwan para mailigtas ka, sabi ng mga babaylan. Pero kailangang pumasok ka sa pugad ng Gunambunam, isang lugar sa gitna ng kagubatan kung saan nakatali ang ugat ng sumpa. At doon, kailangan mong harapin ang sarili mong anino. Habang inihahanda siya ng mga babaylan sa ritual, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala, mga matang pula tuwing siya'y nagagalit, mga hayop na biglang namamatay tuwing siya'y umiiyak, at si Lito na minsang nagsabing, kahit ano ka pa, hindi kita iiwan. Pero isang hapon, habang tahimik siyang nagdarasal sa altar ng mga babaylan, may narinig siyang yabag. Dahan-dahang lumingon si Delia. At sa ilalim ng anino ng mga dahon, may nakatayo, nakatalukbong ng itim, di mo makilala ang mukha, pero kilala ng puso niya ang presensya. Delia, mahinang tawag ng tinig. Nanigas siya. Ang puso niya'y biglang bumilis. Lito. Ngunit sa sumunod na segundo, unti-unting bumuka ang labi ng nilalang. At lumabas mula roon ang matatalas na ngipin. Hindi na siya ang Lito na kilala ni Delia. At sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Ang mahal niya mismo ang magiging unang patunay kung tatanggapin niya ang kadiliman o lalabanan ito. Dito palang nagsisimula ang totoong kwento. Hindi na makatulog si Delia simula nang makita niya ang nilalang na mukhang si Lito, pero may matatalas na ngipin, pulang mata, at balat na tila tuyong kahoy. Tumakbo siya pabalik sa kubo ng mga babaylan, nanginginig, walang imik, pero sa loob-loob niya'y may halong galit at lungkot. Kung si Lito nga iyon, paano siya naging ganon? Ano ang nangyari? Anong nakita mo, iha? Tanong ni Babaylan Hilda, habang ina-applyan siya ng langis sa sentido. Parang siya. Pero hindi na siya. Hindi na si Lito, sagot ni Delia, halos pabulong. Hindi na nagtanong pa si Hilda. Sa halip, binuksan nito ang isang kahon, lumang kahoy na may ukit ng mga bituin at alon. Sa loob ay may bagay na agad tumawag ng pansin ni Delia. Isang makintab na kabibe na may kumikislap na liwanag sa loob, parang may munting apoy na hindi nauupos. Ito ang kabibe ng Gunambunam, paliwanag ni Hilda. Isinilang mula sa unang luha ng diwata ng panaginip. Kapag hawak mo ito, makikita mo ang tunay na anyo ng nilalang, at pati ang itinatagong anino ng sarili mo. Tinanggap ni Delia ang kabibe, ngunit kasabay nito ang bigat na parang nagmula sa mismong lupa. Wala pa siyang lubos na kaalaman sa mundo ng aswang, diwata, o babaylan, pero heto na siya ngayon. Pinipilit unawain ang sariling lahi, ang sumpa ng dugo, at ang kaibigang posibleng naging halimaw. Habang lumalalim ang gabi, pinatawag ng mga babaylan ang isa pang nilalang, isang albularyo mula sa Karaya, si Manong Elias, may puting buhok, ngunit matalim pa rin ang paningin. Dala niya ang isang lumang baston na may ukit ng mga ahas at araw, at isang supot ng tuyong dahon na mabango ang amoy. Delia, sabi niya habang kinukuha ang pulso niya, nasa dugo mo ang kapangyarihan ng gabi. Pero may isa pang lihim na tinatago sa iyo ng angkan mo. Tumahimik si Delia. Hindi lang kayo isinumpa.
Isa sa mga ninuno mo ay dating Haring Aswang sa Visayas. Pinatalsik siya ng mga babaylan ilang siglo na ang nakalilipas, pero bago siya tuluyang mawala, naglihi siya sa isang babae, isang mortal. At mula roon nagsimula ang lahing mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Delia. Buong buhay niya, tinatakasan niya ang lahing iyon, pero ngayon, ipinapaliwanag sa kanya na siya mismo'y pinaghugpong ng kadiliman at liwanag. Isinilang sa pagitan ng dalawang mundong mortal at halimaw. Bakit ako? Bakit kailangan ko pang mabuhay kung ang lahat ng gusto ko lang ay maging normal? Pabulalas niyang tanong, halos maiyak. Ngunit sa halip na sagot, isang batang diwata ang biglang lumitaw sa kanilang gitna, parang usok na unti-unting nagkaroon ng anyo. Maliit, may pakpak na parang dahon ng yantok, at mga matang kulay pilak. Hindi mo pinili ang dugong yan, Delia. Pero ikaw lang ang maaaring pumili kung saan ito dadalhin. Ang diwata ay si Anila, tagapagbantay ng hangin at alaala. Inabot niya kay Delia ang isang butil ng buhangin, ginto ito, kumikislap, at sinabing, ito ang huling alaala ni Lito, bago siya tuluyang binalot ng dilim. Gamitin mo ito kapag handa ka ng harapin ang katotohanan. Hindi pa man niya ito nahahawakan ng tuluyan, biglang narinig ang sigawan sa may paanan ng bundok. Isang maliit na baryo ang binulabog ng tila hayop na umaatungal. Nang sumilip sila mula sa mataas na bato, nakita nilang may isang nilalang na lumilipad, malalaki ang pakpak, at may bitbit na batang umiiyak. Hindi pa panahon pero nagsimula na sila, bulong ni Hilda. Hinahanap ka na nila. Kinabukasan, nagpasya ang mga babaylan na simulan ang pagsasanay ni Delia. Hindi ito parang pelikula, hindi mabilis, hindi marilad. Karamihan ng aral ay pagtanggap, pagkontrol sa damdamin, pag-unawa sa mga panaginip, at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng lupa at hangin. Pero habang tumatagal, lumalalim din ang tensyon. Ang mga tao sa baryo sa ibaba ay nagsisimula ng magduda kay Delia. May nagsasabing siya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga hayop. May batang nagsumbong na nakita raw niya si Delia sa ilog, may sinasambit na kakaibang wika habang nakatingin sa buwan. Kahit walang patunay, ang takot ng mga tao ay parang usok, kumakalat kahit wala kang apoy. Hindi mo sila kailangang kumbinsihin, sabi ni Anila habang nakaupo sa sanga. Ang liwanag ay hindi kailangang ipaliwanag. Basta't maging ikaw. Pero paano kung ang ikaw ay isang bagay na ni siya hindi matanggap? Isang gabi, habang nag-iisa sa tabi ng ilog, iniluwa ng kabibe ang isang panaginip, isang bata, duguan, umiiyak, at nilalapitan ng aninong may 3 mata. Tumingin ang bata sa kanya at sumigaw, Delia, tulungan mo ako. Napabalikwas siya ng gising. Sa gilid ng kama, nandoon ang kabibeng kumikislap muli, mas maliwanag ngayon. Alam niyang dumarating na ang panahon. Pero wala pa rin siyang katiyakan kung dapat ba siyang lumaban o hayaan na lang ang tadhana. At sa malayo, sa pinakailalim ng gubat, may isang nilalang na dahan-dahang gumigising, ang pinuno ng mga aswang na matagal nang natutulog. May pangalan ito na matagal nang hindi binabanggit, si Kiran. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, binigkas niya ang matagal nang nakakubling salita, ang anak ng gabi babalik sa trono. Hindi pa alam ni Delia, pero ang kwento niya hindi tungkol sa pagtakas, kundi kung paano niya haharapin ang halimaw na maaaring siya rin mismo. Nakatulala si Delia habang hawak-hawak ang kabibe ng gunam-gunam, nakapatong sa palad na parang nagbabaga sa init. Sa liwanag nito, paulit-ulit niyang naiisip ang panaginip kagabi, ang batang humihingi ng tulong, duguan,
at ang nilalang na may 3 matang parang sumisilip hanggang sa pinakatagong bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi na siya makatulog. Hindi rin siya makakain. Sa loob ng dibdib niya, parang may mabigat na bagay na ayaw gumalaw. Lito. Siya ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pero siya rin ang dahilan kung bakit napupunit ang loob niya. Kung totoo ngang si Lito ang nilalang na nakita niya sa kabubatan, paano? Paano niya haharapin ang isang taong minsan niyang minahal, ang tanging taong naniwala sa kanya noong buong mundo ay takot sa kanya? Hindi ko kaya, bulong niya habang umiiyak, nakaupo sa tabi ng ilog. Paano kung ako rin mawala sa sarili ko? Napansin ni Babaylan Hilda ang pananahimik niya. Lumapit ito, dahan-dahang umupo sa tabi, at naglatag ng banig na yari sa dahon ng niyog. Tahimik lang silang dalawa. Hanggang sa nagsalita si Hilda, mahina lang pero may bigat ang bawat salita. Ang pinakamahirap na labanan ay hindi ang halimaw sa labas kundi yung halimaw sa loob mo. Napapikit si Delia, pilit pinipigil ang luha. Hindi siya sanay magpahayag ng takot. Sanay siyang itago, lunukin, at ipagpatuloy lang ang araw. Pero ngayon, ramdam niyang hindi niya pwedeng takasan ang sariling emosyon. Mula sa kagubatan, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may malamig na hangin na dumaan, pero walang ihip. Parang may anino, pero walang liwanag na naggagaling. Napatayo si Hilda agad. May gumagalaw sa paligid. Hindi sila malalakas, pero pinalalakas sila ng takot. Bigla, may lumabas mula sa kadiliman, mga aninong parang usok, walang anyo, pero may mga matang pula na kumikislap. 1, 2, 3, 5 silang umikot sa paligid ni Delia. Ang iba, humahaplos sa lupa, parang inaamoy ang paligid. Lumapit kayo sa akin, utos ni Hilda. Kumapit si Delia habang ang diwata na si Anila ay biglang lumitaw, lumipad sa ere at bumuga ng tila pulbos na liwanag. Agad na umurong ang mga anino, pero bago sila tuluyang maglaho, isa sa kanila ay sumigaw ng hindi makataong tinig. Hinahanap ka ng ama na paurong si Delia. Hindi lang takot ang naramdaman niya, kundi isang uri ng pagkakakilala. Parang matagal na niyang alam kung sino ang tinutukoy nila. Pero ayaw niyang paniwalaan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo siyang naging tahimik. Kahit pa sinimulan na ni Manong Elias ang pagtuturo sa kanya ng pagdarasal sa lupa, pagkilatis ng anino, at pagtawag ng hangin, madalas siyang malayo ang tingin. May mga gabi na hindi siya sumasagot, kahit tinatawag siya. At kung minsan, bigla na lang siyang luluha, walang salita, walang tanong, walang sagot. Isang gabi, habang sinusubukan niyang matulog, narinig niya ang mga tinig sa labas ng kubo. Mga batang umiiyak, mga tinig ng nanay na sumisigaw, at tila paghampas ng hangin sa bubong. Muli siyang bumangon. At sa may bintana, nakita niya may isa na namang batang dinukot. Pero sa pagkakataong ito, may iniwan ng halimaw, isang piraso ng tela na may 3 mata na iginuhit sa dugo. Tumakbo siya palabas, sa kabila ng sigaw ni Hilda na, "Huwag kang lalabas mag-isa." Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, galit, takot, o guilt. Pero sa puso niya, naroon ang isang boses na paulit-ulit na nagsasabi, "Kung hindi ka kikilos, mauulit na naman. Mauulit sa iba ang nangyari sa'yo." Habang tumatakbo siya sa kabubatan, hawak ang kabibe sa kaliwang kamay at ang itinuturong baston ni Elias sa kanan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mga yabag, mga kaluskos, at tila ungol ng hayop. Pero hindi siya tumigil.
Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing at doon, nakita niya ang batang nawawala. Nakahiga ito, nanginginig, buhay pa. Ngunit bago pa siya makalapit, may nilalang na lumutang mula sa likod ng mga puno, mahaba ang buhok, balot sa itim, at may mga matang pula. Isa itong tagabulong, isang espiritong sumusunod sa utos ng mas makapangyarihang aswang. Hindi ito makikita ng karaniwang tao, pero malinaw ito sa mga tulad ni Delia. Balik ka sa kulungan mo, mariin niyang sabi, kahit nanginginig. Ngunit mumiti lang ang nilalang. Hindi ikaw ang dapat matakot sa akin, kundi sa sarili mong anino. Mula sa mga kamay ng tagabulong, lumabas ang usok, dumiretso sa paligid ni Delia, pilit niyang iniwasan, pero nahulog siya sa lupa. Tumama ang siko sa bato, nasugatan siya. Pero bago pa siya mawalan ng ulirat, biglang nagliwanag ang kabibe, at sa liwanag nito, nawala ang anino. Tumigil ang hangin. Tahimik ang lahat. At pagdilat niya nakaupo na siya sa tabi ng lola niya. Sa isang lugar na hindi niya alam kung panaginip o alaala. Delia, may dahilan kung bakit ka isinilang na ganito, sabi ng kanyang lola, habang hawak ang kamay niya. Hindi mo ito hiningi pero kaya mo ito. Dahil ikaw ang tulay, hindi lang sa pagitan ng mundo ng tao at halimaw kundi sa puso ng kadiliman at liwanag. Pagdilat niya muli, nasa kagubatan pa rin siya. Hawak ang bata. Ligtas ito. Ngunit sa puso niya, alam niyang may mas malaking laban na paparating. Isa na hindi lang laban sa aswang kundi laban sa katotohanang baka siya mismo ang wakas o tagapagligtas ng lahat. At sa malayo may mga matang nanonood sa kanya. Mga matang naghihintay. Mga matang pamilyar. Hindi pa tapos ang gabi. Ask Chat mula noong gabi ng pag-atake ng tagabulong, hindi na naging payapa ang paligid. Araw man o gabi, may kung anong bigat sa hangin, parang laging may matang nakamasid, laging may aninong sumusunod. Kahit ang mga hayop sa gubat ay nananahimik. Ang mga ibon hindi na dumadapo sa punong balete. Ang mga aso sa baryo, palaging tahol ng tahol sa tuwing papalapit ang dapit hapon. Si Delia, kahit pagod at sugatan, ay patuloy na nagtitiis. Araw-araw siyang sinasanay ni Babaylan Hilda at Manong Elias. Sa umaga, tinuturuan siya ng paglilinis ng isip gamit ang apoy ng dagta mula sa punong igang. Sa hapon, pinag-aaralan niya ang ritual ng panawagan sa kalikasan, pakikipag-ugnayan sa hangin, tubig, at lupa. Ngunit kahit na natututo siya, hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya. Dahil sa bawat hakbang niya patungo sa pagiging mandirigma, lalong lumilinaw ang katotohanang hindi lang ito laban sa aswang, laban ito sa lahing pinagmulan niya. Muling dumating si Anila, ang diwata ng alaala. Sa kanyang likod ay dala niya ang isang alituntunin mula sa mga diwata ng Panay, isang pahinang gawa sa balat ng punong nito, may sulat sa sinaunang baybayin. Pinagtitibay ng mga diwata na ikaw, Delia, ang may karapatang humawak ng mutyang bituin, isang lumang butil ng liwanag na kayang gawing sandata laban sa anino. Ngunit tandaan mo, sa bawat liwanag may kapalit. Itinuro ni Anila ang bituin, isang maliit na kristal na nakabaon sa ilalim ng punong may ugat na paikot. Nang hawakan ito ni Delia, saglit siyang nawalan ng malay. Sa loob ng isipan niya, may isang tinig na marahang bumulong, kung hindi mo kayang kalabanin ang sarili mong puso, paano mo kakalabanin ang ama ng mga anino? Pagbalik niya sa ulirat, nanginginig siya. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido kahit malamig ang paligid. Ang mutya ay nasa kamay niya na. Pero ang tanong,
Kakayanin ba niyang gamitin ito kung ang kaharap niya ay si Lito? Hindi pa rin siya sigurado kung buhay pa nga si Lito sa kaloob-looban ng halimaw. Ngunit gabi-gabi, parang may hinihila sa kanya. Sa panaginip, palaging naroroon ang tinig ni Lito, palaging nagsasabing, "Del, tulungan mo ako. Huwag mo akong kalimutan." Habang palapit ng palapit ang tinatawag ng mga babaylan na hating gabi ng Balintataw, ang gabing pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga aswang, lalong humihirap ang pagsubo. Dumadami ang kakaibang pangyayari sa baryo. May mga hayop na nadidiskubre sa gubat, nakabitin sa mga puno, wala ng mata. May mga batang nagkakasakit na hindi magamot ng karaniwang albularyo. Maging ang mga matatanda ay nakakaranas ng mga panaginip na parang totoo, panaginip kung saan sinusunog ang kanilang mga bahay, at nilalapastangan ang lupa ng mga anino. Maging ang mga babaylan ay nababahala. Si Hilda, na noon ay matatag at kalmado, ay palagi nang nakatitig sa apoy, tila may binabasa. Si Elias, na dati tahimik, ngayon ay laging may hawak na baston, laging handa. At si Anila, unti-unti nang nanghihina. Kapag tuluyan nang pumasok ang ama ng mga anino sa daigdig ng mga tao, paliwanag ni Hilda, hindi na tayo magkakaroon ng panaginip. Magiging bangungot na ang lahat. Habang naghahanda si Delia, bumalik si Lito. Pero hindi sa anyong dating kilala niya. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa gilid ng ilog, muling lumitaw ang nilalang na may pamilyar na presensya. Hindi ito nagpakita ng halimaw na anyo, sa halip, si Lito pero mas payat, maputla, at may mata na tila may lungkot at sakit. Del, bulong nito, halos pabulong sa hangin. Nandito pa ako, gusto niyang lumapit. Gusto niyang hawakan siya. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na ito buo. Hindi na ito ligtas. At sa kabila ng lahat, may parte ng sarili niyang gustong manatili sa dilim para lang makasama siya. Sa gabing iyon, inamin ni Delia sa sarili ang isang bagay na matagal niyang tinatago, may parte siya na gustong isuko ang lahat. Sumama na lang. Tapos na ang sakit. Tapos na ang takot. Basta't hindi na siya mag-isa. Pero sabay noon, biglang lumitaw ang kabibe ng gunam-gunam, at sa liwanag nito, nakita niya sa likod ni Lito ang maitim na anino, matangkad, may pakpak, at may tatlong matang nakatingin mismo sa kanya. Ang ama ng mga anino si Sikiran. Napaatras siya, napaiyak, at dali-daling tumakbo pabalik sa kubo ng mga babaylan. Nanginginig, hindi makapagsalita. Kailangan na nating tapusin ang pagsasanay, sabi ni Elias. Wala nang oras. Ang sumunod na mga araw ay naging mabigat. Palagi na siyang may sugat, palaging may tinutulak na takot. At sa tuwing mag-isa siya, may bulong sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung sarili niya iyon o ang nilalang na pilit siyang hinihila. Sa huling gabi bago sumapit ang hating gabi ng Balintataw, pinulong ng mga babaylan si Delia. Ito na ang huling pagkakataon mo para pumili, sabi ni Hilda, mariin ang tinig. Lalaban ka ba? O iiwan mo na lang ang lahat ng ito? Tahimik si Delia. Tumingin siya sa mutya sa kanyang palad. Tumingin siya sa kabibe. At tumingin siya sa langit. Hindi pa siya handa. Pero wala nang ibang pipili para sa kanya. Sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay unti-unting tumitigil, at ang mga anino ay naglalakad na sa mga gilid ng kagubatan. Alam niyang darating na ang simula ng wakas. Ang hangin sa gabi ay mabigat na parang usok. Sa bawat hakbang ni Delia sa kakahuyan, pakiramdam niya ay may nakatali sa kanyang mga paa, hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa bigat ng iniisip. Bukas na ang hating gabi ng balintataw, at bagamat sinasabi ng lahat na handa na siya, ang puso niya'y nag-aalangan pa rin. Hindi siya nakatulog buong gabi. At bago pa sumikat ang araw, nagpasya siyang bumalik sa ilog, doon sa unang beses niyang nakita si Lito sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa unang beses na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tahimik ang ilog, tila walang galaw, pero sa lalim ng tubig ay may kung anong sigaw na hindi marinig. May yabag mula sa likod. "Delia," tawag ng pamilyar na tinig. Lumingon siya. Si Lito. Sa anyong dati, malambing ang boses, mapait ang mga mata, at nanginginig ang labi. "Hindi ako naparito para saktan ka, Anya. Gusto lang kitang babalaan." Napaurong si Delia. "Bakit ako maniniwala? Hindi ko na alam kung totoo ka pa." Lumapit si Lito, mabagal. "Del, may hindi sinasabi sa iyo ang mga babaylan. May parte ng kwento na tinago nila." Hindi siya agad sumagot. Pero ramdam niyang hindi ito pananakot. May bigat ang bawat salitang sinasabi ni Lito, parang isa na itong pagsisisi. Ang ama ng mga anino, hindi siya ang tunay mong kalaban. Napakunot ang noo ni Delia. "Anong ibig mong sabihin?" Siya ang ama ng mga aswang. Pero ang dahilan kung bakit ka hinahanap ay dahil ikaw mismo ang susunod na ina ng dilim. Parang may sumabog sa loob ng utak niya. "Anong?" "Del, ikaw ang tagapagmana. Sa katawan mo, buo na ang dugo ng pinagsamang lahi, tao, diwata, at aswang. Kaya hindi ka kayang patayin ni Sikiran. Hindi ka niya kalaban, anak ka niya." Hindi makapaniwala si Delia. Parang biglang gumuho ang lahat. Ang lahat ng ipinaglaban niya, ang pagsasanay, ang pag-asa ay biglang naglaho. "Bakit ngayon mo lang sinasabi?" Halos sigaw niya. Dahan-dahang lumapit si Lito. "Dahil matagal ko na ring tinatago. Isa ako sa mga unang sinaniban ng anino. At sa ilalim ng kapangyarihan ni Sikiran ako ang inutusan para bantayan ka. Bantayan ka hanggang sumapit ang gabi ng pagsanib, at ikaw na ang maging tulay ng kadiliman." Pumatak ang luha ni Delia. Hindi lang dahil sa galit, kundi sa sakit ng pagtataksil. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya, siya pala ang paunang bitad. "Patawarin mo ako," sambit ni Lito. "Pero may isang bagay kang dapat malaman, hindi pa huli ang lahat." "Bakit?" "Dahil mahal mo pa rin ako?" Sarkastikong tanong ni Delia, nanginginig ang tinig. "Dahil ako ang dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa katawan mo. Bawat gabi, bawat panaginip ako ang humahadlang. At ngayon, mahina na ako. Kaya kapag dumating ang hating gabi, wala nang balakid. Bigla, nagdilim ang paligid. Mula sa mga anino ng puno, may lumabas na mga nilalang na halos tao. Pero baluktot ang mga galaw, may pakpak, at nangingitim ang balat. Hindi na sila tagabulong, mas malakas, mas mabilis, at mas matalim ang mga mata. "Mga anak ng anino. Tumakbo ka na," sigaw ni Lito. "Ako na ang bahala rito." "Hindi kita iiwan," sigaw ni Delia, pero hinatak siya ng isang malakas na ihip ng hangin, si Anila. Dumating ito sa oras, agad siyang binalot ng liwanag at itinakas palayo. Naiwan si Lito, at sa huling sulyap niya, nakita niyang unti-unti siyang tinatakpan ng anino. Pagbalik sa kubo ng mga babaylan, hindi mapakali si Delia. Galit. Litong-lito. Lumingon siya kay Hilda, at sa wakas, tinanong, "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo?" Tahimik si Hilda,
Tumayo si Elias at siya na ang sumagot. Dahil ayaw naming pangunahan ang iyong tadhana. Ikaw lang ang dapat pumili kung susundan mo ang dugo o lalabanan mo ito. Pero may karapatan akong malaman, sigaw ni Delia, halos mawala ng boses. Ginamit niyo ako. Ginawa niyo akong sandata. Umiling si Hilda. Ginawa ka naming pag-asa. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at dumiretso sa silid niya. Sa pinto, huminto siya at bumulong, kung ako nga ang ina ng dilim, mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging halimaw. Ngunit sa kanyang silid, nang humarap siya sa salamin, may isang bagay siyang nakita na nagpapatibok ng puso niya sa takot, ang kanyang mga mata, unti-unti nang nagiging pula. Pilit niyang pinigilan ang pag-iyak. Pero mula sa salamin, may tinig na bumulong, hindi ka na nila kayang iligtas. At hindi mo na rin kayang iligtas ang sarili mo. Tumakbo siya palabas, hindi alam kung saan pupunta. Lumingon siya sa langit, madilim, walang bituin. Sa paligid, humuhuni na ang mga paniki, at sa malayo may sigaw ng isang babae na parang sinasaktan. Gabi na. Halos dumating na ang hating gabi ng Balintataw. At si Delia, hindi na niya alam kung sino pa talaga siya. O kung alin ang mas dapat katakutan, ang kadiliman sa labas. O ang dilim na unti-unting sumisibol sa loob ng sarili niyang puso. Tahimik ang kagubatan, pero hindi ito ang uri ng katahimikan na nakapapawi ng takot. Ito ang klaseng tila may humihingang halimaw sa paligid, tahimik pero buhay, at nag-aabang ng oras ng pagsalakay. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakatayo si Delia, hawak ang kabibe ng gunam-gunam sa isang kamay, at ang mutyang bituin sa kabila. Nakatali sa baywang niya ang lumang baston ni Elias, ngayon ay may mga ukit na kumikislap sa dilim. Dumating na ang hating gabi ng Balintataw. Sa paligid niya, naglalakad ang mga babaylan, nakaporma sa bilog, binibigkas ang sinaunang dasal. Si Anila ay paikot-ikot sa ere, pinipigilan ang mga aninong sumusubok sumingit sa hangganan ng liwanag. Pero sa bawat minutong lumilipas, humihina ang mga diwata. Unti-unti na ring natutunaw ang kapangyarihang pumipigil sa pagpasok ng dilim. Hanggang sa pumutok ang lupa sa gitna ng gubat. May isang nilalang na dahan-dahang lumitaw, matangkad, balot sa itim na usok, may mga mata sa katawan, at tinig na parang sama-sama ang sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nawawala. Si Kiran. Anak, anang halimaw, sabay bukas ng kamay niya kay Delia. Panahon na. Napaatras si Delia. Ramdam niyang nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa lamig kundi sa bigat ng katotohanang narito na ang lahat ng pinaghahandaan niya. Wala na siyang matatakasan. Lahat ng tinatakbuhan niya, tadhana, lahi, dugo, nandito na sa harap niya, hinihintay siyang magpasya. Hindi ako sasama sa iyo, sagot niya, matigas ang boses, pero may bahid ng lungkot. Tumawa si Kiran, isang halakhak na umuga sa paligid. Nasa dugo mo ako. Kahit saan ka magtago, kahit ilang beses mong tanggihan, ikaw pa rin ang huli kong anak. Ikaw ang susunod sa akin. Nagsimulang dumilim ang paligid. Ang mga babaylan ay napaurong, sina Hilda at Elias ay pilit pinapanatiling buhay ang bilog ng liwanag. Pero may mga aswang na nagsulputan mula sa bawat anino, tumatalon, humahagikik, at umaaligid. Isa sa kanila ang lumipad patungo kay Delia, pero tinamaan ito ng liwanag ng mutyang bituin at nagliyab. Napasigaw si Delia, itinaas ang mutya, at biglang lumawak ang liwanag nito. Pansamantalang umatras ang mga nilalang, pero si Kiran ay di natinag.
Hindi mo ako matatalo sa liwanag lang, Anya. Dahil ang lakas mo ay nasa kadiliman mo rin. Biglang lumitaw si Lito, sugatan, nangingitim ang balat pero mulat pa ang mata. Pinilit niyang lumapit kay Delia. Del, wag kang maniwala sa kanya. Lumaban ka. Nandito pa ako. Hindi pa huli ang lahat. Lumuhod si Delia sa tabi ni Lito, pinisil ang kamay nito. Patawad. Kung nasaktan kita. Kung pinili kitang mahalin kahit hindi ko pa kilala ang sarili ko. Hindi mo kailangang magsisi, mahinang sagot ni Lito. Ang mahalaga pinili mong lumaban. Biglang sumalakay si Sikiran. Isang dambuhalang anino ang bumalot kay Delia at kay Lito. Nahulog ang kabibe sa lupa. Ang mutya'y nabitawan. Napasigaw siya, at sa isang iglap, parang lumubog siya sa loob ng sarili niyang isipan, madilim, malamig, at puno ng tinig. Mga tinig ng bata pa siyang umiiyak mag-isa. Mga tinig ng mga taong tumatawag sa kanya ng ianak ng aswang. Mga tinig ng lola niyang umiiyak bago mamatay, huwag mong hayaan na ang galit ang magdikta ng pagkatao mo. At sa gitna ng dilim na iyon, nakita niya ang sarili niya, isa pang Delia, nakaputi, nakatingin lang sa kanya. Ano ka ba talaga? Tanong ng kopya niya. Anak ng halimaw. O ilaw ng mga nawawala? Hindi ko alam, sagot niya. Pero may isang bagay kang alam, sagot ng kopya. Na kahit madilim ang paligid kaya mong piliin. Bumukas ang mata ni Delia. Hawak pa rin niya ang kamay ni Lito, pero sa paligid nila, binabalot na sila ng anino. Kinuha niya ang kabibe, pinisil ito ng mahigpit, at sabay inilagay sa ibabaw ng mutyang bituin. Sa sandaling iyon, may liwanag na hindi galing sa langit, kundi galing mismo sa katawan ni Delia. Puting apoy. Walang init pero nakapapaso sa dilim. Nagsigawan ang mga anino, nagsitakbuhan ang mga aswang, at pati si Sikiran ay napaatras. Pero bago pa niya mailabas ang buong lakas, narinig niya ang tinig ni Elias, Delia. Huwag mong ubusin ang liwanag, kailangan pa natin yon para isara ang pintuan ng anino. Hindi, sagot ni Delia. Kung hindi ko ito pipigilan ngayon, mas marami pang masasaktan. Tumayo siya, hawak ang mutya at kabibe na ngayon ay tila iisang liwanag. Tumingin siya kay Sikiran. Hindi ko pinili ang dugo ko. Pero ako ang pipili kung paano ito magtatapos. Tumakbo siya palapit kay Sikiran. Sa isang sigaw, ibinaon niya ang mutya sa dibdib nito. Pumutok ang liwanag, isang sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong ang pumailan lang sa hangin. Ang anino ay sumabog. Umalinggaw ang tili ng halimaw. Pagkatapos katahimikan. Nang bumalik ang liwanag, nakaupo si Delia sa lupa, pawis na pawis, duguan, at nanghihina. Si Lito ay nasa tabi niya pa rin, pero hindi na gumagalaw. Lito, mahina niyang tawag. Pumikit si Lito. Isang huling ngiti. At tuluyan nang tumigil ang paghinga. Lumuhod si Delia. Umiiyak. Walang salita, walang sigaw, puro luha lang. Nilapitan siya ni Hilda, niyakap siya, pero alam nilang walang yakap ang makakatapal sa ganitong sakit. Hindi lahat ng laban ay may masayang wakas, bulong ni Elias. Akala ng lahat ay tapos na. Pero sa pinakailalim ng gubat, sa hukay kung saan bumagsak ang katawan ni Sikiran, may naiwan, isang pulang butil, tumitibok pa rin. At sa dilim may tinig na muling bumulong, ang dilim ay hindi nawawala, naghihintay lang. Ilang araw matapos ang gabing nilamon ng liwanag ang kagubatan,
tahimik na muli ang paligid. Wala nang sigaw ng mga nilalang sa dilim. Wala na ring aninong gumagapang sa bawat sulok ng baryo. Pero ang katahimikang ito, hindi basta kapayapaan, ito ay katahimikan ng pagod, ng pagluha, at ng unti-unting pagtanggap. Nakatayo si Delia sa gilid ng ilog kung saan nagsimula ang lahat. Hawak niya ang lumang baston ni Elias, at sa kanyang dibdib, nakasabit ang kabibe ng gunam-gunam, ngayoy hindi na kumikislap. Wala nang liwanag dito. Wala na ring tinig. Si Lito ay inilibing sa ilalim ng punong akasya na paborito niya noong bata pa sila. Wala mang maringal na seremonya, ang kanyang paglisan ay ginunita ng mga babaylan, ng mga diwata, at ng ilang taga-baryo na ngayoy hindi natakot kay Delia, kundi may galang at lungkot na. Tumahimik ang paligid habang inilalagay ni Delia ang mutyang bituin sa libingan ni Lito. Para sa kanya, hindi lang ito alaala. Ito ang huling parte ng pag-asang minsan niyang nakapiling. Alam niyang kahit anong lakas ang taglay niya, hindi niya kayang ibalik ang mga nawala. Patawad, Lito, mahinang sabi niya habang pinipigilan ang luha. Dahil sa akin, naging bahagi ka ng digmaang ito. Pero dahil sa iyo, natuto akong lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Dumating si Babaylan Hilda, dala ang isang puting tela na may borda ng mga sinaunang simbolo. Iniabot niya ito kay Delia. Ito ang sagisag ng pagyakap mo sa dalawang mundo. Hindi ka nababaylan. Hindi ka rin halimaw. Isa kang tulay. Tahimik lang si Delia. Hindi niya alam kung ikatutuwa ba niya ang bagong papel na yon. Ang totoo, gusto lang sana niyang bumalik sa simpleng buhay, yung maglalabas sa ilog, magtatanim ng kamote, at tatawa kasama ang kaibigang matagal nang wala. Ngunit alam niyang iba na siya ngayon. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa lahat ng sakit na kinailangan niyang yakapin, hindi takbuhan. Nagpasya siyang bumalik sa baryo sa paanan ng bundok. Hindi lahat ay masaya sa pagbabalik niya, pero hindi na rin sila gaya noon. Ang dating panlalait at takot, napalitan ng pag-ingat at tanong. Bakit mo pa kami binalikan? Tanong ng matandang lalaki sa plaza. Hindi ka ba galit sa amin? Ngumiti si Delia kahit may pait sa mata. Minsan akong nasaktan dito. Pero hindi ko kayang iwan ang mga taong hindi pa rin nakakakita ng kabutihan sa dilim. Hanggat may takot, may pag-asa ring matututo silang magmahal. Mula noon, naging gabay si Delia sa mga batang nangangamba. Tinuruan niya ang mga babae sa baryo kung paano alagaan ang kalikasan at pakinggan ang tahimik na wika ng paligid. At sa tuwing sumasapit ang gabi, nagliliyab ang apoy sa gitna ng liwasan, hindi dahil sa takot sa aswang, kundi bilang alaala sa gabing naligtas sila, at sa mga buhay na nawala. Dumadalaw pa rin paminsan-minsan si Anila, bagamat mas madalang na. Hindi ka na namin kailangan bantayan, sabi nito minsan, habang lumulutang sa hangin. Ngayon, ikaw na ang tagapagbantay. Minsan, tuwing tulog na ang lahat, umuupo si Delia sa tabi ng ilog. Dito niya kinakausap ang alaala ni Lito. Dito niya ibinubulong ang mga tanong na hindi na niya inaasahang masasagot. Kung nandito ka pa, Lito, sana nakita mo to, ang katahimikan. Ang liwanag sa gitna ng gubat. Pero siguro, sapat na ring alam kong hindi ka na nagdurusa. At sa bawat bulong niya, tila may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang pisngi, parang sagot, parang haplos. Binalikan din ni Delia ang punong pinanggalingan ng pulang butil na iniwang buhay ni Sikiran. Ngunit sa halip na sirain ito, nilibing niya ang lupa sa paligid,
pinatungan ng mga bato, at binantayan ito. Sapagkat kahit ang kadiliman, bulong niya, may karapatang itago. Hindi para palakasin, kundi para bantayan, para huwag na muling makawala. Hindi niya tinutuldukan ang kasamaan. Alam niyang may iba pa ring aninong nagtatago. Pero ang pinakamahalagang aral na baon niya ay ito, hindi mo kailangang wasakin ang lahat ng madilim para maging liwanag. Minsan, sapat na ang yakapin ito at tanggapin kung anong totoo. Hindi siya naging bayani sa mata ng lahat. Hindi siya naging diwata. Hindi rin siya naging halimaw. Naging tao lang siya, isang babaeng nasaktan, naligaw, lumaban, at natutong magmahal kahit sa gitna ng takot. At kung minsan, iyon ang pinakamatapang na uri ng kabayanihan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga bituin ay nagsisimulang lumitaw sa langit, naramdaman ni Delia ang sarili niyang nakangiti. Hindi na mabigat ang puso niya. Hindi man perpekto ang kanyang mundo, alam niyang may liwanag pa rin na nananatili. At sa pinakailalim ng kagubatan, sa lugar kung saan minsan ay naghahari ang dilim, may munting punla na tumubo, isang halaman na may dahong kumikislap sa buwan. Dahil minsan, sa pinakaitim na lupa doon sumisibol ang liwanag na pinakamahirap sirain.